Alam ko naman 1 yan guys, kasi alam natin unit circle. So integral ng cosine x dx from 0 to 5/2. So naka-radian siya guys. Di ba siya negative 1? Char. So meron tayong given na So ibig sabihin, integrate na natin yung cosine. So babalik ulit tayo dun sa form ng sine, cosine, negative cosine. Then ikot lang natin pa counterclockwise. So kung meron tayong cosine, pag integrate natin magiging sine. So ibig sabihin ito guys, magiging sine x from 0 to 5/2 kasi may limit. Then papalitan lang natin to ng 5/2. So ibig sabihin magkakaroon tayo ng sine 5/2 minus sine 0. Ano ba yung sine 0? O 0? Ang sine 0 ano ba? So ano ba yung sine 5/2? 'Di ba sa unit circle guys? Kung alam mo yung unit circle, ito yung pi, 2 pi ito. Tapos ito is 5/2. Tapos ito 3 pi/4. So big sabihin guys, ay 5/2 lang pala. Bakit 4? Yan. 3 pi/2. So ito guys, yung ordered pair na ito kasi guys, that is 1 0. Ito naman 0 1. Ang kabila negative 1 0. Tapos 0 negative 1. Yan. So ngayon, ito na guys. So ito sa ordered pair, itong x value that is yung cosine, then ito yung sine natin. And alam mo dapat na yung 5/2 that is 90 degrees. So ngayon, dahil meron ditong sine 5/2 at yung ordered pair nila is 0 1 at hinahanap yung sine, magkakaroon tayo ng 1. So magiging 1 to minus yung sine 0 that is 0. So magiging 1. Di ba complete revolution pi, 2 pi? Ala, report. Di ba? Oh, 1 revolution yung guys. Ano, hindi nyo alam. Ay, joke lang. Dahil ganito siya guys, oh, di ba? Di ba 0 to? O, pag umikot ka doon, magiging 5/2. Pi ito. Eh, 180 tong pi. E di pag bumalik ka dito, magiging 360. E di 2 pi ito kasi yung pi mo 180. O, 2 times 180. E di 2 pi. 360. Ganun yan. Di ba? 1 complete revolution. End live na. Ay. Pwede na mag-end. Ay. Char. Wait lang. Saan na ba tayo? Number 6 pa lang.